Ayan guys, so talagang parang susuklian ni universe yung pagiging matyaga mo. So, kaya ka tinutulungan or tinuturuan ni universe na maging matyaga kasi at the end of the rainbow, nandun yung pot of gold na nagaantay para sa inyo. Magiging super busy kayo but at the same time, super productive, no? Busy pero productive. Ayan no guys, talagang umaangat. Aangat yung inyong, level ng kabuhayan nyo, mga kapiksi, aangat yan, aangat. So, pwedeng magkaroon kayo ng mga salary increase o kaya naman magkaroon kayo ng other sources of income. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money 2024 Kapalaran. Ito yung ating money reading para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong 2024 guys. So, shuffle ko yung cards, hanapin ko yung energy ng money at saka yung energy ng Leo. So, ito yung money energy mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Leo. Ito. So, Leo, guys, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. So, titingnan natin yung kabuuang energy nyo sa kaperahan, no, ngayong 2024, kung positive or kung meron kayong mga blocks somewhere para maintindihan nyo, guys. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may mga ganyan kayo sa inyong natal chart. Wow! So, ito guys, no, for some of you, talagang may mga opportunities kayo na ma-experience ngayong 2024. Tapos yung opportunities na yun, maaari magdala pa sa inyo ng more kaperahan, mga kapiksi. So, ibig sabihin nito guys, may chance na lalong umunlad at lalong managana yung inyong kabuhayan, yung inyong kaperahan ngayong 2024. For some of you, you are also looking for like greener pasture. Pag sinabing greener pasture, mga kapiksi, parang naghahanap kayo ng mas maraming opportunities, mas malaking sweldo. Let's say for example, naghahanap kayo ng trabaho or baka gusto nyo lumipat ng trabaho tapos naghahanap kayo ng mas malaking sahod o kaya ng mas mataas na posisyon. Syempre, pag mas mataas yung posisyon, mas mataas yung sahod, 'di ba? O kaya naman naghahanap kayo ng ibang other streams of income, like pwede kayong mag negosyo or invest ganyan, or pwede nyo i-try yung mga freelancing, yung mga ganon. So, nandun kayo sa stage na sa 2024, hahanapin nyo kung ano talaga yung gusto nyong subukan para makadagdag sa inyong income, mga kapiksi. At saka yung iba sa inyo, maaari din kayong lumabas ng inyong comfort zone, mga kapiksi. Kumbaga magta-try kayo ng bago, no? Lalabas ng comfort zone, magta-try kayo ng mga bago na hindi nyo pa na-experience before, pero sa palaran talaga, no? Nakikita natin yung sa palaran. But at the same time, nandun din yung nagtitiwala ka sa sarili mo, nagiging confident ka, ganyan, nagtitiwala ka, and parang sinasabi mo sa sarili mo na kung kaya ng iba, kaya ko rin. Okay, so i-comment nyo yan sa baba guys, kasi napaka gandang mensahe sa inyo yan. Kung kaya ng iba, kaya ko rin. Okay, so kung kaya ng iba guys, kaya nyo rin. Mind setting lang yan, no? I-focus nyo lang na yung attention nyo dun sa mga bagay na gusto nyo, and believe in yourself and tell yourself that everything is always working out in your favor para talagang makakita kayo ng resulta. Also, parang bibigyan din kayo ng chance ni universe, or parang tuturuan kayo ni universe na maging matyaga, no, sa 2024. Kumaga parang hindi mabilis na dadating sa'yo yung pera, yung bunga ng pagsisikap mo. Kailangan mo magtiyaga, magsikap, magsipag, okay, lahat yon, and sabayan ng positibong mental diet hanggang sa makita ka ng resulta. So parang hindi siya agad-agad, no? Naiintindihan nyo ba? Hindi ka agad-agad na mananagana, pero nandun yung promise na sasagana ka. Ayan, no? Kailangan ito ng hard work, mga kapiksi. Effort, no? Effort.
Kung may mga negosyo kayo or even trabaho, ayan guys, so talagang parang susuklian ni universe yung pagiging matyaga mo. So kaya ka tinutulungan or tinuturuan ni universe na maging matyaga, kasi at the end of the rainbow nandun yung pot of gold na nagaantay para sa inyo. Magiging super busy kayo, but at the same time super productive, no? Busy pero productive. Ayan, no guys, talagang aangat yung inyong level ng kabuhayan nyo, mga kapiksi. Aangat yan, aangat. So pwedeng magkaroon kayo ng mga salary increase, o kaya naman magkaroon kayo ng other sources of income, yung dagdag ba. Sometimes may trabaho ka na, tapos may negosyo ka pa, o kaya side hustle, ganyan, o kaya part-time job. Yung iba ganun part-time job. Pagkatapos nila sa full-time job nila, pag-uwi nila ng bahay, meron pa silang mga side hustles, part-time jobs, mga 2 to 3 hours a day, ganyan. O kaya naman pag weekend, rest day nila, sa full-time job nila, tuwing weekend, dun sila nagpa-part-time, okay? Mga home-based, marami na yan. Mga ganyan, mga kapiksi. Okay, so yung iba sa inyo, parang ganon. Yung nakikita natin na maaring maganap, parang nagkakaroon kayo ng multiple sources of income na maaring makatulong para umangat yung inyong kabuhayan. For some of you din, guys, meron kayong mga taong tumutulong sa inyo, mga loyal na kaibigan. For some of you, pwedeng partner mo or a specific person na parang nagtutulungan kayo, no? Nagtutulungan kayo sa isa't isa para umasenso yung inyong kabuhayan. Iwasan nyo magtega, mga kapiksi, kasi ito yung papatay sa mga pangarap nyo. Alright? Lalo na kung lalabas kayo ng comfort zone, iwasan nyo mag-negative, mga kapiksi, kasi yung iba sa nyo parang, di ba sinabi ko sa inyo kanina, yung iba sa nyo makikipagsapalaran na lumabas ng kanilang comfort zone. Baka nandun yung inyong swerte sa labas. Pero yung iba sa inyo, kakainin ng takot. So, kakainin ng takot, duda, ganyan. And wag nyong gagawin yon, kasi yun yung sisira ng pangarap nyo. Kumbaga, hindi nyo pa sinusubukan, game over na, no? So, wag kayong susuko hanggang hindi nyo natatry, mga kapiksi, no? Kasi, saying naman, di ba? Wag kayong susuko hanggang hindi nyo sinusubukan, guys. Kasi pag sumuko kayo, yun na yun. God has never given up on you, so don't ever give up on yourself, guys. Borrowed line yan dun sa pelikula ni Mark Wahlberg, Fathers 2, no? Si Fathers 2, pari siya, pero bago siya naging pare, wrestler yata siya, basta athlete siya na nagkasakit or something, hanggang sa naging pare siya. Anyway, maganda yung story. Yeah. It's a lesson, it's a story about not giving up on yourself, mga kapiksi. So kayo din, guys, wag din kayong magi-give up sa sarili nyo, kasi pag kayo na yung sumuko sa sarili nyo, wala na, game over na. Okay? Pero hanggang hindi pa kayo sumusuko, hanggang may pag-asa, laban lang, kayang-kayang umunlad at umasenso ng buhay nyo. Alright? Okay, so comment down below, Leo. Wag kayong apekto sa mga toxic sa paligid nyo, guys, kasi yung toxicity, wala, ano na yan, given na yan, no? Kahit saan may toxic, kahit saang work and environment. Kung ayaw nyo ng toxic, independent, no? Maging independent kayo. Pag independent kayo, nako, sobrang saya. Walang toxic. Pero hanggang nangangamuhan kayo, hanggang pumapasok kayo sa kumpanya, hanggang may boss ka, hanggang may amo ka, hanggang pinapasahod ka, hindi pwedeng hindi mawawala yung toxic, kasi makikisama ka, kasi binabayaran ka nila, 'di ba? Naintindihan nyo ba yung ibig ko sabihin? Pero kung ayaw mo ng toxic, walang boss, walang amo, walang mga maarting colleagues, walang mga bully, 'di ba? Sometimes may mga bully. May mga may epal, ganyan. Independent, no? Mag-independent ka kung gusto mo and kung kaya mo, kapiksi. Pero sabi ko nga, sabihin nyo lang sa sarili nyo, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Alright?
Okay. So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo. Tingnan natin. Ito yung mga money manifesting techniques. Leo, nabubunot tayo ng isa. Pero, habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo bang yumaman sa 2024 Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggam-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, mga Kapiksi. And good news, no, meron tayong mga promos, discounts, and sale. So, sa mga updated promos and discount, mga Kapiksi, mag-send lang kayo ng email. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga Kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto guys, no, another money manifesting technique para sa inyo, aspire. Basahin natin yung message, guys. Find photos of the place where you would like to work or sketch it. Stick these images on a special board and look at them every day. Draw the business card that you hope to have one day and pin that on the board too. Know that it will soon be yours. So ito guys, paggamit ng vision board, tinuturuan kayo na gumamit ng vision board. Itong example na to is yung kung saan mo gusto magtrabaho. Pero actually kahit anong gusto mong ma-achieve sa buhay mo, pwede mo siyang gawin. Pero yung example dito is gusto mong kung saan mo gustong magtrabaho. So let's say for example, gusto mong magtrabaho sa ganitong company, LBC yan. Yun kasi yung agad na naiisip ko pag kaya palagi kong in-example yung LBC, no. So maghanap ka ng logo ng LBC, ganyan, o kaya opisina, branch ng LBC, ilagay mo dun sa vision board mo or sa notebook mo kung gusto mo, sketchpad, wherever, mga Kapiksi. Tapos gawa ka ng business card, sulat mo yung pangalan mo doon, yung position mo, ganyan. And pwede mo siyang picturean, tapos yung palagi mong nakikita, no, kaya dun sa vision board, baka nasa kwarto mo, nasa table mo, or kahit saan, mga Kapiksi. And know that it will soon be yours. Pero kahit saan to, kahit anong goals mo actually guys, pwede to. Kung gusto mo magkaroon ng bahay, kung gusto mo magkaroon ng kotse, pwede, ganyan. Yung ginawa kong example dati, or ginawa ko tong technique nito before guys, nung meron akong gustong lipatan na trabaho. So yung nilipatan ko na trabaho, wala akong experience dun sa position na yun, kasi mataas na position yun. Wala akong zero experience, as in pero lakasan ng loob, at saka syempre mental diet, visualization. So ang ginawa ko, after ko mag-apply dun sa company na yon, meron ako notebook, organizer, ganyan. So sinulat ko yung pangalan ko doon, tapos sinulat ko yung logo ng company, tapos sinulat ko yung sa ilalim ng pangalan ko, sinulat ko yung position na gusto ko, yung in-applyan ko, yung desired position ko. Alright? Tapos sinulat ko din doon yung amount ng salary na gusto kong ma-achieve. Tapos everyday tinitingnan ko siya. Everyday tinitingnan ko siya, hinahawak-hawakan ko pag ginaganyan-ganyan ko pa, ganyan. Tapos after 2 months, 2.5 months, matagal kasi yung processing doon, 2.5 months, naka-receive ako ng email job offer, okay? Eksaktong posisyon na nilagay ko dun sa aking notebook, and yung amount ng salary is mas mataas pa kesa dun sa sinulat ko dun sa notebook ko. So yung in-offer nila sa akin ng salary is mas mataas pa kesa dun sa sinulat ko. Alright? So, ganun. Pero syempre, pag after tax na pag after tax na yung sahod mo, parang ganun na rin yung take home pay ko. Alright?
So, ganon mo siya gagawin mga kapiksi, yung power of visualization. Imaginein mo, eksaktong image. Use your 5 senses. What would you see? What would you hear? What would you feel? Pag nasa iyo na yung desire mo, pag nasa iyo na yung gusto mo, pag nasa iyo na yung minamanifest mo. So, ito, sample lang to na trabaho. Pero, let's say, for example, gusto mo kotse, di ba? Gusto mo magkaroon ng kotse. So, imaginein mo kung anong brand ng kotse mo, kung anong model, kung anong kulay, di ba? Ganyan. Tapos, imaginein mo na binubuksan mo yung pinto, yung tunog, di ba? Pag binukas yung pinto, pag sinara yung pinto, yung tunog, no, di ba, naririnig nyo yun? Tapos, imagine niyo yung nararamdaman nyo na hinahawakan mo yung manibela, tapos yung cambio, hinahawakan mo, nakaupo ka dun sa leather seat ng upuan mo, ganyan, whatever, mga kapiksi. So, that's how would you feel? What would you feel? What would you see? What would you hear? Di ba? Kapag ka nasa iyo na yung desire mo, no? Yung smell, amoy-amoy nyo yung yung manibela, yung kulob ng sasakyan, and then syempre hindi nyo naman lalasahan yun. As much as you could, you incorporate your 5 senses mga kapiksi para totoong-totoo, tunay na tunay sa pakiramdam. That's how you do visualization technique. Sa mga gustong matutong mag-manifest, guys, pwede kayo mag-join dun sa ating membership program dito sa ating channel. I-click nyo lang yung join button sa video na to o kaya dyan sa ating YouTube homepage. Nagtuturo ako ng mga konsepto ng manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Alright? So, pwede niyong pakinggan itong video na to paulit-ulit ngayon, bago matapos yung 2023. Pagpasok ng 2024 mga kapiksi, and for the rest of 2024 para ma-remind kayo sa energy. Alright? And ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.